Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ka-33 linggo sa karaniwang panahon. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Judy Banyes, SVD. Makiisa po tayong lahat sa Mission Mass. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinahahayag sa talinhaga ng mga talento ng ating pagbabantay at paghahanda ay nangangahulugan ng paggamit ng mahusay sa mga kaloob ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga talento hindi para lamang sa ating sariling kapakanan, kundi para itatag ang kanyang paghahari dito sa mundo. Ang mga tunay na alagad ng Panginoon ay totoong maaasahan kung ang mga biyayang tinatanggap nila mula sa Kanya ay gagamitin sa pag-aaruga at pagmamalasakit sa ating kapwa. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesu Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi namin ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at sa ganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ng ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit, ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ng kanyang buhay. Tugon, Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Tugon, Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. ang sino man ko ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pangunlad ng Jerusalem. Tugon, Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Aleluya, aleluya, sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsusulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na binigay mo ninyo sa akin. Hito pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso. Ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinahasikan.
Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinahatsikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Ngunit, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatatangis siya at magagalit ang kaniyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome, my brothers and sisters, sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ito yaong tinatawag sa English na Penultimate Sunday, na bago natin isasara ang ordinaryong panahon ng letra A, ay ito po ang ating narinig. The second Sunday bago magkaroon tayo ng Kristong Hari na kapistahan. Kaya the penultimate Sunday is something for us to reflect heartedly. Paano? Isang umaga, isang batang kumakatok sa bahay ng kanyang kapitbahay. Habang siya kumakatok, may biglang bumukas ng pintuan at lumabas ang isang matanda at tinanong sa kanya, "Neneng, anong maipaglilingkod ko sa iyo?" Ang sabi ng neneng sa kanya ay, "Auntie, ako po'y gutom na gutom. Ang aking pong mga magulang ay walang pagkaing maibibigay sa amin. Kung mangyari po lamang, ay bigyan niyo po ako ng pagkain." Nahabag ang matanda, pero ang sabi niya, very apologetic, at ang sabi niya, "Pasensya ka na, neneng, kasi naubos ng aming pagkain. Pero hindi ko hahayaan itong araw na ito na hindi ka makakakain. Halika, pumasok ka sa aming bahay." Nung pumasok ang isang bata, ang matandang babae ay pumunta at dumiretso sa kanyang kusina. At anong ginawa sa kusina? Siya ay nagtimpla ng isang basong gatas. At yon ang kanyang ipinainom sa isang batang babae. Ininom ng bata at mukhang nabusog naman ang bata. At syempre gusto niyang bumalik at umuwi sa kanila, pero gustong malaman ng pangalan ng matanda ang isang bata. "Ano po pala ang pangalan niyo?" At ang sabi ng bata, "Ako po pala si Lara." May Lara po ba dito? Siguro nagkataon lang, no? Nagkatagpo, nakaparehas ng pangalan Lara. Habang lumalaon ng panahon, wala lang napapakinggan, napag-alaman ang matanda at yung si Lara patungkol sa isa't isa. Kaya nung siya, habang lumalaon, naging masakitin itong isang matanda at siya dinala sa ospital. Nananatili siya sa ospital ng 5 araw. At sa huling araw niya, laking gulat niya dahil nakatanggap siya ng hospital bill. At doon sa hospital bill, malaki ang kanyang babayaran. Malungkot siya, nag-alala siya kung paano niya babayaran. Pero nung nakita niya sa likuran ng hospital bill, ay ang nakasulat doon ay, "In just 1 glass of milk, your hospital bill is fully paid. Doktora Lara." Wow! Napakagandang istorya. Ano ho? Minsan sa buhay natin, mga kapatid, naisip natin na kakapiranggot, kakaunti lang ang ating naibahagi sa ating kapwa. Pero alam niyo po, yung kakaunti at kakapiranggot na tumanggap sa iyong kabutihan ay malaking impact sa kanilang buhay. At yun na siguro sa istorya, naging doktora si Lara
at hindi nakakalimot na magpasalamat. At doon sa kanyang pasasalamat, biniyayaan ang isang matanda. Dito po sa ating pagtitipon ngayon sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon, binigyan tayo ng Diyos ng bawat regalo. At yung regalo ay naaangkop sa ating bawat kakayahan. May isa binigyan ng 5 piso, may isa 2,000 piso, may isa ay sinasabing 1,000 piso lamang. Yung dalawa, madiskarte sa buhay. Ginampanan la ang dapat gampanan sa buhay, pero yung isa, ang dami niyang mga rason sa buhay, kaya itinago na lamang niya, itinanim niya, ipinunla niya doon sa lupa kung anong hindi para sa kanya. Minsan, tayo'y binibigyan, not minsan, kundi araw-araw binigyan tayo ng Diyos ng mga talento. Kung titingnan natin dito, paano natin pagyayamanin ang ating mga talento sa buhay na ating natanggap? May iba dyan magaling kumuha ng pictures, kagaya ni Daniel. Yung si Daniel magaling niya mag-picture pero tahimik lang. Pero nakikita sa kanyang obra maestra, kahit tahimik lang pero pinupunyagi ng mga tao. Yan ang isang talento na pinagyaman niya. Si Lara, siguro yun naging isang doktora, pinapakita niya, ipinapadama niya ang talento na mag-aruga sa bawat isa. Yun ang isang talento. Paano natin ito maipapamalas ang ating mga talento? Buntahan lang po muna natin, saglit lang po. Puntahan natin ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, patungkol yaong isang magandang babae. Hindi lang magandang dilag, kundi napakagandang asawa. Isang treasure na asawa, isang priceless na asawa na ipinagbubunyi ng kanyang asawa. Kung saan sinasabi niya, ito ang aking asawa na marunong mag-aruga. Sa buhay din po natin, binibigyan tayo ng Panginoon na sana mag-aruga tayo, tutulong tayo sa bawat isa na walang pinipili. Bagkus, ang ating tulong sana ay para sa lahat. Yun po ang unang pagbasa. Sa pangalawang pagbasa, sinasabi doon na lahat naman tayo dito ay dumaraan lang. Lahat tayo ay mga pilgrims here on earth. Meron tayong sinasabi dito na ang panahon ay hindi lang kahapon, ngayon at bukas, kundi ang panahon meron hangganan. Kaya dito sa hangganan na yon, sana matuklasan natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Sino tayo? That our life must be a life-giving purpose life na sana magampanan natin kung anong meron tayo upang sa gayoy maipamalas at maipabahagi natin sa ating kapwa. Ngayon, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung mga talento na iyon. Kaya yung dalawang tao, yung the first two, pinupuri ng Panginoon at sabi, halik kayo, salo kayo sa aking kagalakan. Ibig sabihin, hindi lang kapitalist ang Panginoon, kundi itinuturo sa atin na dapat pagyamanin natin ang mga biyayang Kanyang ibinigay sa atin. Paano natin ito magampanan? May 3 po akong pwede natin masasabi. Ang magandang alipin, o masasabi natin ang magandang tao, o ang isang pinagbibigyan ay yaong marunong magpasalamat. Nung kayo ba'y gumising kanina, nagpasalamat ba kayo sa Panginoon? Dahil ang marunong na alipin, ang mabuting alipin ay marunong magpasalamat. At sila'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan sila ng 5,000, binigay ng 2,000, dinoble nila at nung sila'y bumalik, masayang-masaya silang nag-report sa Panginoon. Heto po, Panginoon, at maraming salamat. Ang tunay na kahulugan ng isang mabuting alipin ng Diyos ay marunong magpasalamat. Kaya ipagpatuloy natin na magpasalamat.
Yung pangalawa, masasabi natin, ang mabuting alipin ng Diyos ay siya yaong responsable at yung accountable. Lahat tayo binigyan ng Diyos. He was entrusting each one of us so many gifts. How do we multiply it? How do we use it? How do we develop it? Para sa ganun, pagdating sa dulo ng buhay natin, itatanong na, what did you do? Ano ang nagawa mo? Kaya masasabi mo, ay dumoble pa, Panginoon. At siyempre, ang sasabihin ng Panginoon, welcome my good and faithful servant. Makisalo ka sa aking kagalakan. When you were being called as a parent, are you responsible and accountable? When you were accepted in your work, were you responsible and accountable? When you are being called by God to serve the people, are you responsible and accountable? If you feel like na magaan sa puso, sa isipan, naramdaman mo na isang responsable at accountable ka, consider yourself as a good servant of God. At yung pangatlo, masasabi natin, ang isang tunay at magaling at mabuting alipin ng Diyos ay may kakayahang magmahal. Kaya yung dalawang tao, kakayahan nila doblehin ang binigay sa Panginoon. Bakit kaya pag-ibig? Dahil doon nagmumula ang tao. At ang pag-ibig, yun yung tunay at araw-araw na siya'y tinatawag ng Diyos upang gampanan ang gustong magawa niya sa kanyang buhay sa pamamagitan at patnubay ng Panginoon sa kanyang buhay. The sense of love. Yon ang gasolina ng isang mabuting alipin. Harinawa sa ating pagtitipon ngayon at sa inyong mga nakikinig at nakipagmahagi dito sa conversation with Father Jerome, na harinawa natuklasan natin ang mga regalo na binigay ng Panginoon para sa atin. Pagyamanin natin ito. Dahil pagdating sa dulo ng ating buhay, isa lang ang itatanong ng Diyos para sa atin. Anong ginawa mo nung ikapay buhay? Sana hindi mo po makakalimutan, sasagutin ng Panginoon, Lord, in all my life long, Lord, I have been so grateful. In all my life long, Lord, I was so responsible and accountable. And in all my life long, Lord, I had that sense of love and justice. I'm pretty sure the Lord would just go near at you and pat your shoulder and say, well done, my good and faithful servant. Halika, makisalo ka sa hapag ng kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya po sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at masusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng Kanyang Anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at takayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kakayahan at talino para mapaglingkuran ang lahat, lalo na ang mga kapuspalad at mga naaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masisipag na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kilalanin nawa ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at simbahan.
Mapuno nawa ang bawat tahanan ng kanilang kasipagan, pag-aaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kalangitan ng mga kapatid nating yumao at gantimpalaan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kalugdan at ipagkaloob mo, Ama, ang aming mga kadalanging hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandaang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawan ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap ng pananagutan ng iyong pinagtatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisan mo anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipam. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawan namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling at utos Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang ang pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Agwahan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pakibang di inaalintana. Mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap. Sinabi ni Hesukristo, paniwala ang totoo na anumang hilingin ninyo ay tatanggapin ng husto at makakamit nga ito. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan po ni Father Jerome, ay kami po'y taos-pusong magpapasalamat sa inyong lahat. Harinawa, patuloy niyo po kaming subaybayan, susuportahan sa lahat ng uri ng pagpupunyagi, pagpupuri sa Panginoon at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.